And for today's video po, mga master, dito po tayo ngayon sa ating growing house. So kasalukuyan po tayong nagto-troubleshoot dahil napasok po tayo ng hanip or insekto na sumisira po sa ating mga fruiting bugs. So kailangan nating agapan, otherwise mauubos po ito, masisira, sayang naman. So ito po ay mag-aapat na buwan pa lang yung ating fruiting bugs. So pangkaraniwan po ito na nangyayari sa mga mushroom farms, na napapasok ng insekto yung ating fruiting bugs. So, attractive po kasi ito. So, kinakain po yung mycelium natin ng mga insekto, may mga uod na maliit. So kailangan natin gawa ng solusyon, gawa natin ng paraan. So ang ginagawa ko po ngayon, nag-scraping po tayo, at the same time di-disinfect po tayo ng ating fruiting bug. So ang gagawin po natin, ayan, tatanggalin po natin yung mga naninilaw na yan, dahil yan po ay nanigas na mycelium, amag. So para po tutubo ulit yung mushroom. Katatapos lang po ng flushing nito, so tamang tama po, mag-scraping tayo, and at the same time igagawa na po natin ng solusyon yung ating para po mamatay yung hanip or yung mga insekto sa loob nito, yung mga sumisira, kumakain ng ating amag. So, ang gagawin po natin, gugupitin po natin ito, ayan, sa ibabaw. Pwede po tayong gumamit ng gunting or cutter blade. So ganyan po magiging itsura niya. Tapos po ilulubog po natin ito sa tubig na may sabon at Sunrox para po mamatay yung mga insekto. So paano po 'yon? So ito po yung solusyon na ginawa natin. Ito po ay tubig, Sunrox, at saka detergent powder. So ang gagawin po natin is ilulubog lang po natin ito. Ayan. So ganyan po. Yan po nating ng tubig, saturate ng tubig yung gilid, and then papatuluin po natin. Ayan, i-drain. Ayan. Then ilalagay po natin sa batya na papatuluin. Ayan. So meron na po tayo ditong nagawa. So kung mapapansin nyo, yung mga hanip, kung makikita nyo po sa camera, mga insekto na yan, yung mga itim-itim, yan, patay na po sila. Ayan, dito, ayan po, kung makikita nyo, yan na po sila, patay na, yan, sa loob. So yun po kasi yung sumisira, kinakain na po nila yung amag. So ayan, mga patay na po yan. Kikita niyo po yan. 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 So, may mga uod po ito na maliliit. Hindi po ata maaninag sa camera. Nakikita niyo po yung mga uod na maliliit dyan. Yan po yung kumakain yan. Pero maisasalba pa po natin ito. Namumunga pa po yan. Pero kung hindi po kasi natin gagawa ng paraan, hindi natin siya papatayin yung mga na yan, yung mga insekto na yan, mamamatay po ng maaga yung ating amag sa loob ng ating fruiting bug. So sayang po yung production, sayang po yung magagawa pa sana, yung lalabas pang bunga niya. So ito po ay
Tatagal pa po ito ng mga at least mga 2 buwan o 3 buwan pa siguro. So ayan na po siya yung finished product. Pagkatapos po makatulo niyan dito, ayan, ano na po yan, ang isasabit po uli doon. Ayan, sasabit po natin siya uli. Papatuluin lang po natin, i-drain lang natin yung tubig, mga excess water, para hindi po siya mag over moisture. So yan, yan po yung ginagawa natin. So patay na po yung mga uod na maliliit sa loob na kumakain. Yan, tsaka yung mga insekto, yung parang hanip. Yan po, makikita nyo, yan, patay na sila. Yan, ayun o, ang dami. So yun, yun po yung ating ginagawa ngayon. Ang dami po kasi ito. Ayan. Sayang pag naubos, sayang naman yung ma-harvest pa natin. Pag pinabayaan po natin yan, mamamatay po siya ng maaga. Sayang. So ganito, so lahatan na po yan, lahat po yan natin. Yung iba kakaumpisa pa lang, so mas mabuti na pong kakaumpisa pa lang, agapan na natin para hindi na po malala, mas-save, hindi na po lumala, mas-save natin yung ating fruiting bag. So yun po yung maintenance na ginagawa natin para hindi po mag yung peste. Meron pa po akong isang ginagawa ng paraan. May tumutulong po sa ating isang kaibigan. Hopefully masolusyonan, dahil meron po akong isang batch na nagkaroon ng dieback. Dito po sa batch na to, halos wala akong nakita na dieback. Mayroon lang po akong isang batch ngayon, yung bago, yung kakasabit ko pa lang doon sa bagong growing house natin. Kakaroon po siya ng dieback, and ang bilis po ng ang bilis po nung pagkalusaw nung amag. Mga nasa 80 to mga nasa 90% pa lang po yung 80-90% pa lang yung ramification ng amag, nalulusaw na. Sayang, hindi pa nakakapamunga, hindi pa nakakalabas ng bunga. Supposedly mamumunga siya by next week, lalabas yung bunga by next week. So hindi ko po alam kung anong mangyayari doon. So yun po yung i-monitor natin. Abangan po natin yung susunod na mga videos. Titingnan po natin, gagawa natin ng paraan. So abangan po natin. May mga challenges po na pagdadaanan sa pagkakabuti. Hindi po ito madali. Kailangan po dito ng matinding dedikasyon, focus, hard work, para po matuto tayo. Hindi pa po tayo marami pa po tayong kailangan matutunan, marami pa po tayong kailangang aralin. Patuloy po tayong re-research sa mga kung paano paano natin magagawa ng paraan masusolusyonan yung mga problema na kakaharapin natin sa pagkakabuti. So yun lang po muna mga master. Susunod po, abangan po natin yung video na i-upload natin. So naipangako nga po natin, i-update po tayo, mag-update po tayo from time to time kung ano yung mga development, mga pagsubok. Hindi lang po puro magaganda yung ilalabas natin, kasi kailangan po nating malaman ang mga downside pagdating sa sa pagkakabuti. So hindi po kasi lahat natin makikita sa videos sa YouTube, sa internet, yung mga downside na pinagdadaanan ng mga magkakabuti. Karamihan po sa mga na-upload is makikita natin sa is yung magaganda lang. Hindi po nila pinapakita yung mga pangit, yung mga pagsubok, paano nilulutas. So sa atin po, ang gagawin po natin is lahat po ng nangyayari, i-update po natin. So kung interesado po kayo sa pagkakabuti, paki-follow na lang po yung ating Facebook account,
And paki-share na din po yung video para po mas marami po ang makapanood. So pwede pong makatulong, pwedeng hindi, depende po kung paano natin gagawin yung ating paano po natin na titingnan yung isang sitwasyon. So again, this is ito po ang Goryo Mushroom Farm, located po kami sa Cabanatuan, Iloilo. Maraming salamat po.